Sa mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan, ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawaldi Carbonell, nagsasabing Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullah, Allahu Akbar. Mga kaibigan, ito pong ating pong YouTube episode ngayon ay para po ba nag-uumpisa muli tayo sapagkat yung aking pong iniwan na dating episode natin na Waldi Carbonell Reports ay may mga sumalbahe po. Una, muntik po tayong masuspinde at muntik na nga masuspinde dahil sa dami ng mga nagre-report sangayon po sa tracer ay mula po sa Davao. At yan po ay ang sabi nila, ito na pong programa ko ay nagpo-promote, nagsusulong ng pornography. Ganun din po ang dahilan kung bakit natanggal yung pong aking episode doon po sa Atom Arroyo program, yung Stand for Truth. Mga kaibigan, napilitan po tayo ngayon na mag-umpisang muli ng bago po nating episode, itong Waldi Carbonell commentary, sapagkat masakit man na iniwan po natin yung dati po nating programa na 97,118 subscribers na. Ito nag-umpisa na naman tayo po at ang ating pong so far number of subscribers ngayon ay 8. Tayo po ay biniro na isa po nating kaibigan sa kapihan kanina. Ang sabi niya, para ka naman kahabag-habag yan. Wawalo nagtsatsaga ka mag-shooting, nagtsatsaga ka mag-komentaryo, at pumasok ka pa sa radyong buli. Yung DWBL program po natin. Ito pong episode nito ay napapanood po sa YouTube ng DWBL Radio para mapakinggan po ninyo tuwing umaga alas 10, 1242 kHz AM radio. Ang ating pong tatalakayin ngayon mga kaibigan, sana ay makatulong po kayo sa pagpapakalat muli ito pong ating programa sapagkat sangayon sa aking kaibigan, nagtsatsaga ka dyan konti naman ang viewership mo, nagsisimula ka muli. Anong po ninyo ang aking sagot sa kanya? Kahit na 20 lamang, halimbawa, ang manunod sa akin, pag sa 20 na yan, meron 10% na mababago ang kanilang pananaw at manunumbalik ang dangal ng Pilipino, ay sapat na po sa akin yan. Hindi po dinadaan sa dami yan. Nandun po sa quality ng viewers. Kaya po ako natutuwa sapagkat may mga viewers po tayo na talagang na gawa ng mga hakbangin upang kami po ay magkakilala ng personal at magkausap. Ang isa po dyan ay si Mayor Paquito Lirio, ex-mayor na po yan, hindi niya kailangan ng aking boto. At napag-usapan nga po namin na ibang-iba yung Quadcom sapagkat pagbukas pala ang hearing at napapanood ng taong bayan, abay kumakalat po yan. Pinapakalat nila, sabi nga nung isang taga Garden Hills, Tagaytay, si Ginang Maria Rosario Ocampo, ang sabi niya, yan ang aking bagong teleserye ngayon at ang nakikita kong superstar ay sila Ace Barbers, Dan Fernandez, si Paduano, at yung babaeng matapang na kongresista sa Batangas, si Jinky Luistro. Ako po'y kagyat at sumang-ayon sapagkat yan din po ang aking pong pananaw. Ngayon, ating pong hihilingin sa inyo na sana pakalatin po ninyo ito ating pong bagong YouTube channel. Ito pong Waldi Carbonell Commentary.
At sana kumalat po ito at sana dumami pa yung subscribers natin. Alam ko po na napakahirap pag-umpisa muli sa mababa, sa kukunting bilang, pero kayo na nakikinig sa akin ngayon, kayo ang aking audience, kayo ang importante sa akin. Ang ating pong tatalakayin sa episode na ito, ang ibig po sabihin ng episode ay para po yung edisyon. Kumbaga po yan sa libro, yan ay chapter. Kumbaga sa pelikula, yung ating tinatanghal ngayon. Kumbaga po sa mga programa, yan po ay kabanata. So sa kabanata ng Waldy Carbonell commentary, mga kaibigan, papag-usapan po natin ano bang klase talagang tao eto mga Duterte. Bakit ko po natanong yan? Sapagkat para po bang minamani-mani, casual sabi sa English, para pong baliwala, yung sabi niyang siguro dapat ipapatay ko ang 15 senador para meron lugar ang aking mga kandidato. Bagamat siya po ay alam kong biro, sapagkat alam ko naman na napakaduwag naman si Rodrigo Roa Duterte. Hindi naman po siya duwag eh. Napakaduwag na tao. Bakit po siya maraming pinapapatay? Sapagkat gusto niyang takutin, paandaran, duruin ang mga mamamayan Pilipino. At siyempre, marami ang naduro, ultimong Korte Suprema naduro, ultimong mga customs collector naduro, marami sa military, police naduro ni Duterte. Ang tingin po sa akin ni Duterte, sang-ayon kay Robin Padilla, na isa pong balik Islam, na sa kasalukuyan ay isinusukan na po siya ng kamusliman dahil po sa kanyang pagiging haram o pagiging taga-taguyod ng mga masasamang gawain ng Muslim. Yan po si Robin Padilla. Ang sabi niya kay Duterte, sang-ayon po sa kwento ng isang taong malapit sa akin, na kaibigan ni Robin, kaibigan ko rin po, kinausap niya raw si Duterte. Ang sabi niya, "Boss, gusto mo kausapin ko si Waldy Carbonell?" "Bakit mo kakausapin?" Member ako ng Rotary Club of Makati, nandun ako. Guest speaker si Waldy Carbonell. O ngayon, abay, inaatake ka. Presidente ka ng Republika ng Pilipinas. Inaatake ka ng frontally ni Waldy Carbonell. Kaya kong patigilin yan, kaya kong hilingin na pati sa kanyang YouTube at radio program, may walang pangundangan. Ikaw ay tinatawag niyang duwag, ikaw ay tinatawag niyang mamamatay tao, tinatawag kanyang corrupt, tinatawag kanyang hindi mabuting abogado. May kaya kong kausapin yan. Basta bigyan mo lang ako ng authority na kausapin ko. Ang sabi ni Duterte, walang pwedeng kumausap dyan. May topak yan si Carbonell. Nakarating po sa akin yung kwento na yan. At nag-agree naman po ako. Sabi ko, mabuti na yan, may topak, at least may kinakatakutan. Itong digonggong duwag Duterte na ito. Bakit ko po nasabing duwag yan? Nakalain po ninyo, may pinapatay na broadcaster sa Davao. Ang pangalan ni June Porras Pala. Juan Porras Pala Jr. Ang pumatay o nagpapatay o nanguna sa sindikatong pumatay ay walang iba kundi umamin after 15 years. Ang pangalan, Arturo Las Cañas, pulis ng Davao City, tauhan ni Duterte at miyembro o pasimuno ng mga leaders ng Davao Death Squad. Ano po ang sabi? Abay na, yan po ay akin po nilathala sa akin po libro. May libro po tayo, laban kay Duterte, A Country Run Like Hell. Ito po yan. Ilang
yan po sa harap na yan, hindi po demonyo yan. Yan po ay kamukha lamang ng demonyo. Ang tunay na pangalan itong cover na ito ay Rodrigo Duterte. Pero yan po talaga mukha niyan. Yung author, mga kaibigan, ay medyo cute ng konti. Yan, medyo tayo po yan. Nandito mga kaibigan, ang kwento na yan, pagkatapos pong magpunta ko sa Davao, sang-ayon sa aking pag-alinsunod sa National Press Club na hiling na imbestigahin ko ang pagpatay kay June Porras Pala. Abay, akalain po ninyo, sabihin niya sa mga radio interview niya na huwag papapuntahin si Carbonell dito. Sapagkat nabalitaan niya, pupunta ako sa City Hall para mag-courtesy call at magkakilala kami. Sabi niya, huwag niyong papalapitin dito. Pag lumapit dito yan, sasampal-sampalin ko. Hindi, winaringan ako ng mga taga-radyo sa Davao. Kawaldi, huwag ka nang tumuloy sa Davao City Hall. Bakit? Sasampal-sampalin ka raw ni Yormi, ni Mayor Rudy. Payuhan niyo, sabi ko. Payuhan niyo lang, please. Sabihin niyo, wag ako sasampalin. Sapagkat, pag sinampal niya ako, sasampalin ko rin siya. Medyo napalakas po yata yung aking accent, yung aking pong tono. Nakarating po sa kanya sapagkat nasa radio. Abay, kinahapunan, minumura na po ako sa television show niya. At hinamon po ako ng duelo. E di siyempre, yung po nag-interview sa akin, takbo na naman sa akin. Habang kami po ay nagkakapi sa Apo View Hotel. Ito po ay nangyari 2003 pa. In-interview ako eh. Hinahamon ka ng duelo ni Mayor Rudy. Alas 9 ng umaga, September 6. Sabi ko, sabihin mo, tinatanggap ko ang kanyang hamon. Wala akong magagawa sapagkat hindi ako makakalabas ng Davao pag hindi ako lumaban. Kung talagang ako ay kanyang sasampalin ko talaga rin siya. Pag ako'y kanyang babarilin ko rin siya. Ay mabuti na yung duelo, pantay ang laban. Kasi ipaambus ako niyan papuntang airport. Kaya po nangyari, tinanggap ko officially yung hamon sa akin. Dumating po alas 9 ng September 6, nagtungo po ako sa harapan ng Davao City Hall. Abay, walang-wala na po tao sa harapan sapagkat nabalitaan nila na meron duelo sa pagitan ni Mayor Duterte na pinakamatapang na tao sa Davao, mamamatay tao, pasimuno ng Davao Death Squad at isang hindi kilalang commentator from Manila, ang pangalan Waldy Carbonell. Yung pong tatagpo namin na yan ay hindi po naging makatotohanan sapagkat nandun po ako, yung aking kaduelo wala. Hindi po lumilitaw. Hindi siya nagpakita ni Anino. Eh di, nagpa-interview ako doon sa nagtatagong mga media sa likod ng poste. Ayaw lumapit sa akin. Ang sabi ko, nasaan na yung pinakamatapang na tao rito na naghamon sa akin? E di, siyempre, medyo lumakas na rin ang loob ko. Gawa ng wala akong kalaban. Wala yung kalaban ko. Ultimo si Bato de la Rosa, hindi nagpakita. Si Colonel Ronald Bato de la Rosa, siya po ang hepe ng Davao noon at isa sa mga pasimuno ng Davao Death Squad, isa sa mga berdugo ni Mayor Duterte na dinala niya sa Maynila para maging berdugo ng 30,000 mga Pilipinong pinagpapatay ng walang kalaban-laban. Ngayon mga kaibigan, sapagkat hindi siya sumipot, pagdating ko po sa Maynila, na ako po in-interview ni Deo Macalma, kasamang Deo Macalma, na aking pong brad sa Mason. Sinabi ko sa kanya, sabi niya, Kuyang, anong nangyari sa duelo?
panalo ko ako by default. Ang ibig sabihin ng default, hindi nagpakita, hindi sumipot yung kalaban. Kaya panalo po ako. Ngayon mga kaibigan, ang ating pong topic ay yung pong katapangan ni Duterte. Sabi niya sa isang malaking rally diyan po sa Davao, nang sabi niyang mabuti pa ipapatay ko na lang ang 15 senador para pumasok ang mga 15 kong kandidato, 12 kong kandidato, at sila ang huhusga bilang impeachment trial court kay Vice President Sara Duterte. Alam po ninyo, kung ikaw ay Pangulo, bawat pangungusap mo, nagiging policy po yan. Para po ba Supreme Court? Pag idinulog mo dyan ang kaso, yung magiging desisyon ng Supreme Court ay nagiging batas ng Pilipinas sa ilalim po ng klasifikasyon ng SCRA or Supreme Court Records Annotated. Kung ikaw naman ay Pangulo, pag sinabi mong bawal magdala ng baril sa buong Davao o sa buong Pilipinas, by policy po yan. Kaya nakakatakot pag sinabi niyang papatayin ko na lang yung mga senador ngayon para magkaroon ng puwang ang 12 kong mga kandidato. Napaka-stupido nitong ex-president na ito. Stupido ka, Rodrigo Roa Duwag Duterte. Kahit na yan ay biro, sa mga edukadong tao, ang tawag dyan ay bad jokes o masamang biro, bad taste. At wala kang karapatan magbiro ng buhay ng tao, senador pa. Binoto ng tao yan. Alam mo na maraming nandaya dyan. May pareho nila Bato de la Rosa, Bongo, yang Robin Padilla, yang Tolentino, Bong Revilla, lumalabas pa rin until proven otherwise. Duly elected sila. Duly elected representatives of the Filipino people as senators. Papatayin mo? Kahit na biro yan, masama yan. Pero nakaugalian na po ng mga Duterte yan. Itong si Sara Duterte, manang-mana sa kultura ng mga Duterte, sabi niyang, meron na ako nakausap na isang mamamatay tao. Ang sabi ko, pag may nangyari sa akin, patayin si Bongbong Marcos. Presidente ng Republika ng Pilipinas, hayagan ulit-ulit sa social media, tinuturo niya pa na patayin si Bongbong Marcos, patayin yung kanyang asawa, si Lisa Araneta Marcos, patayin si Speaker Martin Romualdez. Tatlo agad pinapapatay niya, mga kaibigan. Ito naman si Baste, sabi niya, maghintay kayo. Pag bumalik kami sa Malacanang sa 2028, magpapa-appoint ako na maging Secretary of National Defense at bobombahin ko, pupulusin ko ang Ilocos Norte sapagkat maraming adik dyan at maraming NPA. Dudurugin ko yan pareho ng ginawa ng tatay ko sa Marawi City. Nang binomba niya mga Muslim, mga kaibigan, naalala ko. At nakita ko kung paano po yung pagbisita ko sa Marawi, kung paano po naghambalang kasama ng mga durog ng mga pader at bato, ang mga kamay ng mga bata, ulo ng lola, matatanda. Lahat po naging biktima sapagkat yung mga kalalakihan ay nagtakbuhan na po yan upang ipagtanggol nila ang kanilang sarili doon sa kabundukan. Binomba nila, mga kaibigan, ang Marawi City. Hindi dahil sa merong mga terorista dyan. Hindi po totoo yung sinasabing ISIS. Yung Maute, hindi lamang po maganda apelido niyan, pero yan po ay apelido lamang ng Muslim. Katunayan, yung po isang Maute store, dyan po sa Cubao,
Maranao po may-ari niyan. Maute ang apelyido. Matapos na bombahin po yung Marawi City sa utos ni Digongong Duterte, mga kaibigan. Abay, yung nagtitindang babaeng Maute ang apelyido, hinuli at sinabing financier ng terorismo sapagkat meron po siya mga pinapadalang mga pera sa kanyang mga anak, 20,000 isang buwan, 30,000 kumisan. May financier daw siya ng terorismo doon po sa Marawi City. Ano po pinupuntos natin dito? Yan pong kultura ng pagpatay na pinapairal ng mga Duterte ay dapat mahinto na yan. Dapat na impeach na si Sara Duterte. At ang pag-impeach po yan po ang nakasalalay dyan ay ang dangal ng Pilipino. Marunong ba silang manindigan? Pareho po ng mga naninindigan para po sa batas. Marunong ba manindigan para sa tama at labanan ng mali? Yan po ang titignan natin. Kaya nga po, ang paghusga kay Sara Duterte at sa mga Duterte ay paghusga sa ating pong lahi. Meron ba tayong kakayanan na maging mabuting Pilipino? Meron ba tayong kakayanan na maging marangal? O ang ating pong kakayanan ay parang kakayanan ng Iglesia ni Cristo na pinapagtanggol nila ang kamalian ng mga Duterte? Yan po ang ating pong titignan kung ano ang gagawin ng bagong Senado. Kung sakasakaling hindi po sila mapatay at hindi mapapasok sila Philip Salvador at Willie Revillame dyan po sa Senado. Ating pong husgahan kung meron bang maninindigan ng mga senador na parang magsisilbi silang parang Risa Hontiveros, magiging para silang Laila de Lima at ilang pang mga mararangal na opisyal ng ating pong bansa. Yan po ang ating pong komentaryo sa episode na ito. Ako po ang kawal ng demokrasya na nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.